Pag-usapan po natin kung ano ang epekto nitong mga issue nito. Meron ho yan, ha? Meron yan. Sa totoo lang, meron hong epekto yan sa economy natin, ha? Ekonomiya natin. Nasa linya po natin, of course, ang ating paborito na ekonomista, si Professor Astro Del Castillo. Prof, magandang araw. Dennis, magandang araw, magandang umaga po sa inyo, magandang umaga sa ating mga kababayan. Ayan, pasensya na ho kayo, Prof, kayo ang iniistorbo namin pagdating sa mga ganitong usapin. Yes. Oo. Okay. Okay, sa isang pangkaraniwang Pilipino, Prof, paano ba talaga nakakaapekto? Kasi mukhang hindi pa tayo nakaka-get over dito sa flood control. Prof, dahil na pag-usapan natin ito. Ito naman ang pag-usapan natin, yung mga ganitong mga balita. Sabihin, given, andyan yung mga flood control. At ngayon, impeachment na sabay. Ito mga issues ngayon, Prof, impeachment na sabay sa presidente at saka vice-presidente. Paano ba nakakaapekto ito sa isang pangkaraniwang Pinoy na nagtatrabaho araw-araw? Oo. Maganda katanungan yan kasama Dennis, no? Alam mo, pag ganyang usapin na politika ang pinag-uusapan, impeachment, alam mo, natitreat natin yan sa political issue, no? Pag impeachment, pinag-uusapan lagi ang politika, hanggang ngayon hindi pa rin maayos yung sistema doon sa nakita nating kamalian last year, no? Yung budget, yung flood ghost projects, yes, no? Dapat ang pinag-usapan reforma, no? Hindi, politika pa rin eh. So every time the political index hits up or umaakyat, hindi maganda sa investment climate, no? Ibig sabihin na to, ang mga leaders, no, ay mas naka-focus or nagiging mas focus sa politika rather than ekonomiya. Nakita natin to nung mga nakaraang taon. Nakita natin nung unang na-file yung impeachment kaya sa isang leader ng ating bansa, no? At nung pinag-usapan yung budget, may mga question doon, and then nung last year pumutok na nga, no, na madaming ang nangyari na hindi maganda as a result of that budget. So yung politika mas uminit. Ano nangyari sa ekonomiya? Humina. No, nung third quarter, halos nasa 4% lang tayo ang pag-angat ng ekonomiya. So nakita natin, financial markets, baksak rin. Halos wala nang bumibisita sa amin doon sa mga business organizations namin at nagtatanong, no? So anong epekto dito kay Juan, Maria, Pedro at Nene, no? Mawawalan sila ng oportunidad, no, na mas umangat, mas makakuha ng mas mataas na sweldo, no? Mas maka-experience ng pagtaas ng inflation, no? Lalo na madaming nangyayari hindi lang sa atin, pati sa panglabas, no? Nagulo na ang global order, no? Dahil sa geoeconomics and geopolitics. Pati yung target nating 5.5, ano tawag doon, Prof, sa GDP. Hindi rin natin na-target yun. Yes, mukhang mahihirapan tayo. However, may pag-asa pa rin. Pero tingin natin medyo mas slim na yung chance, no, for the year. And alam mo, Dennis, make or break for this year. We appeal to our government servants, our public servants, no, our leaders, no, to really be more focused on how to really spruce up or talagang palakasin ang ating ekonomiya. Sana hindi na politika. Sana pinag-uusapan na natin paano na hindi mauulit yung korupsyon sa DPWH at sa iba pang industriya. Hindi natin na nakikita kung ano yun. Sinasabi lang na may blockchain technology. Ano yung detalye? Pwede na bang sumama yung mga malalaki na contractor na hindi dati sumasama dahil nga alam nila yung kalakaran, no? And also sa other agencies, no? Mas digitalized na ba yan? Alam mo, sa ibang bansa, hindi na nag-a-apply na pipila pa sa mga opisina ng gobyerno para mag-apply ng business permit. Naka-online na sa mga sasakyan. Sana ganun na tayo, mas maging efficient ang ating ekonomiya. Yun dapat ang focus, hindi politika. Napakahirap, Prof. Pag ang itong mga negosyanteng ito, itong mga investor na ito, ay hindi na nagre-research at ang pinagdedesisyon na lang nila, yung paa nila, aalis na lang sila. Parang ganun. Wala nang research, tanong-tanong kung ganito ang magiging kalakaran o magiging sitwasyon. Yung iba siguro ay status quo lang muna yung kanilang negosyo. Yung balak nila na mag-expand, lalong-lalo na sa ibang lugar, ay siguro hindi muna nila itutuloy. Parang ganon, Prof.
Yes, tama ka, no? Hindi tayo masyadong nakaka-react way ahead before of the problem, no? Lagi Oo. tayong reactionary. Oo. Kung tingnan mo yung mga katabi nating bansa, Vietnam, Cambodia, Thailand, nung nagkagulo sa taripa, ang China, no? Nag-expand sila ng market. Kaya nga surplus pa yung trade nila sa ibang bansa, no? Tayo naiiwanan. No? Ngayon meron na namang pagsubok, no? Yung kaguluhan na medyo na trigger sa mga statement at aksyon ng presidente ng Amerika, no? Paano tayo magre-react? Paano natin i-shield yung ating OFWs, no? Paano natin palakasin ang tumataas na problema sa pagkain, no? Na lahat naman ay ini-import natin, no? Dapat 'yan po ang pag-usapan. Ngayon, this year is a make or break year for us because 27 and 28 definitely, naturally, will be political year, no? Because election na sa 28. Tama, kasi 2026, 2027 na. Yung 2028 na eleksyon, talagang mararamdaman na yan sa last quarter ng 2026, Prof. Tama? Exactly. Oo. Opo. Actually, it seems like even previous years nag-react na, no? Oo. Or naghanda na sila. Wag naman po. Sana unahin po nila talaga ang ekonomiya, no? Ito po ay sinasabi natin, ang sombrero natin bilang ekonomista, no? Oo. Hindi po tayo pumapata sa kahit sino mang politiko, no? Or political party. Mas concern ho talaga namin yung concern ng karamihan. Mas maayos na sweldo, mas madaming oportunidad sa trabaho. Nako. Prof, siguro ito na yung pinaka last question ko, no? Yung bang mga negosyante, hindi naman nila kinakailangan na gawin na kung ano yung dapat gawin. Kailangan lang nilang malaman kung ano na ang plano ninyo sa mga problemang ganito, Prof. Yes, Dennis, no. Actually, welcome naman yung mga proseso ng pag-aayos ng bureaucracia at paghahabol na namang nagsasamantala sa gobyerno. Pero dapat sa maayos na paraan, no. Hindi dahil sa politika lamang, no. Ayusin natin ang pundasyon ng ating ekonomiya, with the political foundation including. But the main focus should be the economy and yung totoong public service, no? Kailangan makita naming mga ekonomista, na mga businessmen, no, na mga investors na ma-manage yung risk, yung political risk at yung mga risk na matagal na nating inaangal, no? Yung bureaucracia, yung in terms of governance na wala na sanang corruption, sana level playing field ang bidding, no? Sana digitalize na rin yung mga transaction para ma-avoid ang inefficiency sa government. Yun ang mga dapat kailangan pag-usapan. Yun ang makaka-attract sa ating investors, no? Again, madaming best practices na unahan na tayo ng ibang bansa. Naniniwala pa rin kami na may pag-unlad hanggang 2028 and even beyond, no? However, because malakas ang OFW remittances pa rin, BPOs andyan pa rin naman ang paggastos ng gobyerno, pero ang takot natin, Dennis, ay mas maiiwanan tayo ng ibang bansa, lalo na yung mga katabi natin, pag hindi natin iayos ang ating ekonomiya at hindi lagi politika ang pinag-uusapan at nakapokus. Yun. Prof, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Saman Dennis, maraming salamat. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga kababayan. Thank you very much po, ekonomista si Professor Astro Del Castillo.